What is doctrine in the Bible? Okay, ano po sabi dito? In the context of the Bible, check nyo po natin doctrine refers to the teachings and principles. Ang doctrine po, when you hear the word doctrines, it's all about teachings and principles. Pag sinabi pong principles, ano po to? May system. Systematic siya, in order. Okay? Fundamental truth siya. Okay? Kailangan natin siya. Found in God's Word. Wala pong ibang pupuntahan po. Wala raw po tayong ibang paghahanapan ng salita ng Diyos kundi sa Bible. Okay? Which from the basis of Christian belief. Okay? Essentially, doctrine is the attempt to articulate and understand the message of the gospel in an intellectually responsible way. Okay? So, ang doctrine po, nababasa po ito. Hindi po ito napapanaginipan. Therefore, kung nababasa ito, ang question, bakit hindi ka nagbabasa ng Bible? That is why, ano pong result? Makasalanan pa rin tayo. Why? Kasi hindi natin nauunawaan na naligtas na po tayo ni Jesus. Kasi nakasulat yan sa Bible, di po sa mga dreams. Okay, yan po yung ibig sabihin ng doctrine. Tandaan niyo po, teachings and principle, the fundamental truth. Okay. Doctrine encompasses a body of teachings that explain fundamental truths about God, the nature of humanity, the purpose of the world, and the salvation. Kaya, sinabi ko po sa inyo kanina, yung nature natin, we are sinner before God. Unless na hindi mo maiintindihan mo to, hindi mo malalaman na you are saved. Kung hindi mo maintindihan na makasalanan tayo, we don't need God. Kasi, hindi na pala natin kailangan ng kaligtasan. Okay? So, ganun po ba? Yun po ang doctrine. Okay? Bakit naman to importante, mga kapatid? Okay, sabi rito, doctrines are not just abstract ideas. They shape our beliefs. Sabi sa inyo, sinishape niya po yung ating paniniwala. Okay, ano pang sabi? And in turn, our actions and behavior. That is why kung anong itsura po natin, kung ano yung manners natin sa kapwa natin, even in our home, yun po ang doctrine ng buhay natin. Kung tayo po ay sinungaling, hindi po talaga tayo nasa katotohanan. Sabi po yun sa John 1. Kung ikaw ay na kay Kristo, namumuhay ka under His likeness, liwanag ang inyong buhay. Pero kung nasa kadiliman ka, namumuhay ka ng puro pagsisinungaling, pag-aalala, etc., etc., madami. And guide believers in their Christian walk. Kaya sa importante, mga kapatid, siya po ay gabay. Okay? Sabihin nyo nga po, gabay. Yan, praise the Lord, talagang lumay na gabay. Okay, example. Ang example po dito, common doctrines include the Trinity. We have Trinity God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan po ay doctrine. Hindi po yan, hindi totoo. Katulad ng ibang nagsasabi na hindi po Diyos si Kristo. Mali po. Okay? The nature of Jesus Christ, the concept of salvation, and the teaching on the Holy Spirit. We are saved because we are saved by Christ. That's the doctrine. Namatay na po si Kristo. Sige po, para mas maintindihan natin, nasabi ko na rin po ito sa ibang cellphone. Okay. Lahat naman tayo may pamilya po dito, tama? Okay. Ang kino-compose po, ang binubuo po ng isang family, magulang at saka anak. Tama? Tama? Okay. Ay, yung magulang at anak, nag-away, naghiwalay. Okay? Tapos, pinalayas nung magulang, yung anak. Tapos yung anak, yumaman. Dahil sa sobrang galit niya sa ama niya, sa ina niya, nagpapalit ng name. Kung dati rin siyang ganito yung pangalan, pinapalitan, pati itsura niya. Halimbawa, Michael Jackson, di ba, negro, naging Amerikana, tama ba? Nakakita na ba kayo nun? Okay, ganun ang itsura. Ang question ito, sila ba ay magpamilya pa? Sila ba ay mayroon pang connection as parents and son or daughters? Meron pa, di ba? Sa dugo. Yun yung doctrine. Sa dugo. Kahit anong gawin po natin, hindi po tayo maikakaila
na tayo po ay anak ni Juan de la Cruz, right? That's the real doctrine. Kahit anong kasalanan mo, anak ka pa rin ni Kuya Tony, kunwari, o si Kuya Tony, okay? Anak ka pa rin niya sa dugo. Kahit tayo mayroong problema, kahit meron tayong mga pagsubok, o meron tayong hiwalayan because of that problem, tayo ay anak pa rin ng mga magulang natin sa dugo. Okay? Ganun din po tayo kay Kristo. Kahit ano pong ginagawa natin yan dahil naniwala tayo na tayo ligtas na, tayo po ay anak ng Diyos sa dugo ni Kristo. Nakakuha niyo po yung comparison. Yun po ang totoong doctrine. Bakit ko po binibigyan ng elaboration to o ng emphasis? Para hindi na po kayo madaya ng flesh, ng mundo, at ng demonyo. We are children of God by the blood of Christ. Nakuha niyo mga kapatid? So, ganun po yung comparison. Hindi na po tayo kailangan mag-isip na tayo po ay makasalanan. Okay? That is the example and the important. Ang purpose, doctrine provides a framework for understanding, okay, the Bible and for living a life that aligns with biblical principle. Ulit, doctrine provides, nagbibigay po siya ng framework for understanding. Kaya nga po may mga BS tayo. Binibigyan niya po tayo ng platform para maintindihan natin ang Bible, para tayo ay makapamuhay ng naka-align sa Panginoon. That's the doctrine. That is why, pag ilusuot ko ng motor ko, I need to wear agad my helmet. That's the doctrine. Nakakuha niyo po mga kapatid. Mahalaga to, huwag niyo po siyang tulugan kasi totoo po ito. Marami pong problema ang tao ngayon because the lack of knowledge. Nakalagay po yan sa Bible, Deuteronomy. Okay, napahamak po ang mga tao ng Panginoon dahil sa kakulangan ng kaalaman. Okay, and that is the doctrine. Okay, sabi po ni Pastor Neil T. Anderson, ito po yung binabasa kong book ngayon. Sabi niya, we need a firm grip on the truth of God's Word before we will experience much success at practical Christianity. Yun. Kaya para po tayo magiging success sa pag-apply ng salita ng Diyos, kailangan po muna natin meron tayong firm grip, pinangahawakang salita ng Panginoon. Kaya nga po, yan po yung pag-aaralan natin ngayon, doctrinal and practical. Kaya po natin siya may apply because our lives is connected and anchored to the doctrine of God. Okay? So what is practical theology? Ano po yung practical naman? Okay? Practical theology focuses on applying. Ayan na po, gagawin na. Applying theological principle. Sinabi po theology, pag-aaral po ng Bible. Okay? Pag narinig po niyo yung theology, it's all about spiritual life. Okay? The study of spiritual life. Okay? To real world, tingnan niyo po, theological principle to real world situations. So, ibig sabihin, alam na po natin i-apply siya kasi nabasa natin sa tunay na buhay and experiences. Bridging the gap between faith and everyday life. Okay? So, yung practical po, dito na po binibreak yung gap ng paniniwala mo sa Diyos para mai-apply ko siya sa katotohanan. That is why, hindi mo pwedeng masabi na ang salita ng Diyos ay totoo unless otherwise ma-witness mo dahil ginawa mo. Okay? It emphasizes how theological beliefs shape Christian living, pastoral care, and ministry. Kasama po ang ministry natin. Okay? So, kung tayo po ay naka-anchor sa Word ng God, alam po natin gabayan, alam po natin i-apply yung turo ng Panginoon sa atin hanggang hindi lang po sa bahay natin, pati po dito sa ministry. That is why, merong leading. Okay? Ito yung ginagawa natin ngayon. Meron tayong daily devotion every morning. So, ito po yung gagawin ko. Kasi yung sinasabi sa akin ng Panginoon, kahit ako laging puyat, okay lang. Kasi po, nasi-shape yung pamumuhay ko based dun sa doctrine na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Ano ba doctrine? Wenigo dun sa pinagagawa nyo every morning. Ang sabi po, maraming account sa Bible, si Kristo ay bumabangon ng madaling araw upang siya ay manalangin. Yun po yung ginagawa. Okay? So that's the doctrine. Okay. Next po. Ito na po, ililista na natin. Ano ba yung problema natin?
after we heard the function and the application and the definition of tawag dito yung doctrine, ano po yung problem natin? Okay. Sabi rin po again ni Pastor Neil Anderson, in our zeal to correct the problems in our lives, we skip the doctrinal first half. Kaya raw po tayo may problema sa pamumuhay natin sa Panginoon kasi nag-i-skip po tayo, ini-skip natin yung doctrinal first half. Ibig sabihin ay tawag dito, hindi tayo nagbabasa. Nagbabasa tayo ng Bible half-half lang. Lagi kong sinasabi, guys, yung Bible ay yung doctrine ng Panginoon. And jump to the practical second half of God's Word. Okay, halimbawa, yung John 3:16, hindi nyo pa tapos intindihin. Alam ko na yan. Ito application niya, mali. Half-half lang, half done. We want a quick fix. Ayan na. A rule or instruction we can apply like Band-Aid to make things better. Yan ang problema po, yung Band-Aid solution. Alam niyo po yung Band-Aid solution? Kunyari may sugat. Para lang po mukha kang walang sugat, tatapalan natin ng Band-Aid, pero masakit sa loob. Parang pag-ibig lang. Tama ba? Pag nag-break up, magja-jogging lang, kunyari walang sakit nararamdaman, pero deep inside masakit. Hindi ko naman naranasan ko siya. Okay, ganoon po. Ang gusto natin, quick fix, kaya nagkaka-problem po tayo. Gusto natin mabadali ang solusyon, and then pumupunta po tayo sa Band-Aid solution. Okay? We don't have time to wade through the deep theological concept of Scripture. We want a practical solution and we want it now. Yan ang problema po ng tao. Pag tayo po ay nagutom, gusto natin may manok agad. Ang sinasabi po natin dito, ang gusto po mangyari ng Panginoon, lumalim po tayo sa salita niya. Lumalim. Ang problema daw natin, yung may underline, we don't have time. Ayan po ang problema. We don't have time to wade through the deep theological concept of Scripture. Hindi po natin inaaral ng mas malalim ang konsepto ng sinasabi ng Panginoon. Okay, kaya po, ang gusto natin, practical solution, nauwi po ito sa sin at nauwi po ito sa Band-Aid solution. Kunyari, sisimba na lang ako para lang wag akong patamaan ni Kuya Nico pag siya nag-preach. Hindi po patama, tinatama. Okay? So, hindi po attendance ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, change life. Transform lives. Kahit mag-share ka ng gospel, kung di ka naman na-transform, wala din. That's the doctrinal truth about salvation. Okay? Okay, example number 1. Tingnan niyo po itong example number 1. Ano yung who am I doctrine? Sino ka? Pag tinanong ng, natapit na to ni Brother Joe, sino ka ba? Hindi mo pwedeng sabihin ako si Nico kasi name ko yun. Ako'y teacher kasi trabaho ko yun. Pag tinanong ng Panginoon, who are you in Christ? Sino ka sa pananampalatayang Kristiyano? Okay? Ang sabi po dito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo po ngayon ay anak ng Diyos. Wala pong anak ng Diyos na makasalanan. Nakuha nyo guys? Wala po. That's a doctrine. Pero ano daw pong doctrine doon? Tumanggap at sumampalataya. Ano pa? Ngunit ngayon pinalaya na kayo. Tingnan nyo po ha. Tingnan nyo itong tinaas ng kamay nyo kanina ha. Ito yung doctrine. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. At natamo ninyo isang buhay na banal at ibinubungan nito'y buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. Bakit po tayo tumaas na tayo makasalanan? Ito po yung doctrine. Again to po, para mas maintindihan natin ha, yung doctrine po, siya yung masusunod, hindi po kayo. Okay? Pag ang nasunod po tayo over the doctrine, huli tayo ng traffic enforcer because of wala tayong helmet. Ganon din po sa Panginoon. Pag hindi po natin sinunod itong doktrina niya, dahil hindi natin binabasa ang Bible, meron pong consequence. Meron pong kabayaran ang kasalanan. At ang kabayaran nito ay ano? Kamatayan. That's the doctrine of God. Hindi mo po mababali yun. Hindi nyo pwede sabihin, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, or Lord, ayoko pong mamatay, Panginoon, pero ayoko rin magsisi. Wala pong gano'n. Mamamatay po talaga tayong lahat because of sin. Okay, so wala na po tayo po yung
doctrine ng who am I. Yan po yung first, yan po yung ating character, yan na po yung nature natin, yan na po ang identity natin. Okay. Pero ano po yung ating practical way or band-aid approach? Ayan po yung problem natin. Tingnan nyo po. We live and act like a child of God, pero 50-50. Naniniwala po ba kayo? Amen po ba dito? Yan ang problem. Yan yung sinasabi ni Peter Anderson ganyan. Ay, ni Neil Anderson. Yung sinasabi niya, kaya natin hindi nagagawa, hindi tayo nagbabasa ng doctrine na mas malalim kasi wala tayong time. Okay, that's number one problem. Number two, ano naman po yung doctrine na I will take revenge? Yan yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Ano po yung sabi? Wala po sa atin ang pagganti. Pero ano pong sabi sa Roma 12:19? Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito po yung doctrine na huwag tayong gumanti. Pero, naku po, maraming guilty rito. Pero, ang dami pa rin namin kaaway. Kasi po, hindi natin iniintindi mabuti itong doctrine. Kaya ano po yung ating band-aid approach? We do it very selectively. Ginagawa naman natin hindi gumanti, pero pag kaya ko yung gagantihan ko, patay sa akin ito. Nagte-take advantage tayo. Ito yung parabol, di ba? Yung isa nagmamakaawa, napatawarin siya kasi ang dami niyang utang, papatayin na dapat siya, pero binigyan pa siya ng second chance hanggang, tama? Pero nung nakasalubong niya, yung may utang sa kanya, sinunggaban niya at binugbog niya. Tingnan nyo, ganito tayo mga kapatid. Ayoko po kayo i-judge, baka tayo hindi, baka ibang church, no? Pero tayo ganito. Ganti tayo ng ganti. Kung sino-sino hinahanap natin para makaganti lang dun sa tao na yun. Pero ang sabi ng Panginoon, nasa akin sa akin yung ipaubaya. Sabi po ng Diyos, hindi po sabi ko. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Diyos at Panginoon ang nagsabi, sa kanya daw. Bakit pa tayo gaganti? Eh di ipag-pray natin siya. Tama? Amen po ba dito? Pero tayo, ginagawa naman natin, pero selective lang. Okay, that's number 2 problem. Number 3, ano naman po yung doctrine na the devil is your enemy, not the people? Okay, ano pong sabi dito? Ito, dahil beses ko po sinabi, pag-aalisan na naman dito sa gate, binabalita ko, nakipag-away na naman. Okay, sabi dito, Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang question, bakit kayo kahit sarili nyo, sinisisi nyo? Kaya sabi ng Panginoon nga, hindi nga tao kaaway natin eh. So kung may ginawa siyang hindi maganda, hindi siya yung kaaway natin. Di ba, anak ang inito? Nanakawan si anak ang inito ng cellphone. Pero, hindi po namin sinabi yung nagkumuha na magnanakaw. Siya po ay kumuha lang. Kailangan lang kausapin. Hindi po tayo yung magsasabi na sa ay magnanakaw, kundi ang Panginoon. Wala po sa atin yung judgment. Kaya ngayon, hindi natin mapaniwalaan to kasi yung isip natin, puno-puno ng katalinuhan ng mundo, ng experience, judgmental tuloy tayo. Kaya sinasabi ko kahapon sa skill group natin, pag may nagkakaproblemang kapatid, huwag niyo siyang i-judge, nakatalikod. Kausapin niyo siya, pwede niyo siyang pag-usapan, ipag-pray, tapos kausapin niyo siya ng maayos para may relationship tayo maayos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, based on His doctrine, hindi tao ang kalaban natin. Kung tayo ginawa ng masama ng kapatid, ng asawa, ng anak natin, sabihin lang natin. Kasi bakit? Hindi siya talaga yon. Kinokontrol lang siya ng devil. Ayun po, doctrine yan. Panginoon po nagsasabi niyan. Hindi po ako. Diyos po. Kaso, ang problem natin, ang approach natin, we follow God depending on the gravity. Susundin ko yan, Kuya Nico, kasi alam ko na yan. Pero pagkaiba na ginawa sa akin, hindi na pwede. Di mandahan na to. Hindi pwede. Sorry na. Sobrang harsh na eh.
Mabigat na eh. Ba, hindi pwede. Talagang talagang gaganti ako. Sobrang iba yung ginawa niya. Napanood niyo kay Peter Tanchi, kaya kay Tony Gonzaga, diba? Yung hindi po nakakaalam, si Peter Tanchi, isang pastor po ng born again Christian. Habang nagba-Bible study po sila, mga kapatid, yung anak niya ginahasa. Ang tawag doon, gang rape ba tawag doon? Ginang rape yung asawa niya habang nagba-Bible study yung mag-asawa sa ibang lugar. Okay? Pero ano pong ginawa ni Peter Tanchi tsaka nung asawa niya? Dahil nasa Diyos sila, hindi nila dinimanda. Pinatawad nila yung nanggahasa ito. Identify kung sino, pero sabi ni Peter Tanchi, ipag-pray ko na lang. Bakit? Ang ganda nung sabi niya, nasira lang naman physical pero buo naman yung soul and spirit ng anak ko. Yun yung napakalalim niya sa word ng God, no? Tapos ano sabi niya, kung hindi ko naranasan yung pagpapatawad ng Panginoon sa akin sa krus ng Kalbaryo, sino ako para hindi magpatawad ng ibang tao? Yun ang doctrine. Pasok na pasok. Tama po ba? Yun ang tinalulugdan ng Panginoon. Tayo, pinalayas ng bahay. Walang gaganti ako. Diba? Kasi nagbabayad naman kami ng rent, pinalayas kami ng bahay. Talagang may problema sa akin itong landlord na to. See? Wala na po tayo sa direction na naman. Liko na naman. Pero, ang nakakalungkot mga kapatid, na-attend tayo ng BS. May cellgroup tayo, nagsisit tayo ng gospel. Sabihin sa atin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. You know why? Wala tayo sa doctrine ng Panginoon. Nasa tayong doctrine? Doon sa ating own doctrine. Ginagawa natin ang lahat ng bagay sa sarili nating kalakasan. Alam nyo, mas masarap pumunta sa church, may sakit. Mas nararamdaman nyo yung presensya ng Panginoon. Kasi naman, kaya po tayo nagagawa sa church kasi available lang tayo. Like ko sinasabi yan. Mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon pag lumabas po tayo ng congregation na magaling na tayo. Kasi, ang ministry po ng Panginoon, hindi lang po pagsishare ng gospel. Ano pa po, kung alam nyo? Pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling ng may sakit. Yung tatlo po ang ministry ng Panginoong Hesus. Nagsishare siya ng gospel, nagpapalayas siya ng demonyo, at nagpapagaling ng may sakit. Bumubuhay nga ng patay. Yun po yung prayer ko ngayon. Ang prayer ko po ngayon, pinapalalim ko ka, Lord, tulungan niyo po akong makapagpagaling din na may sakit at makapagpalayas ng may demonyo. Kaya nga inaabang-abangan ko yung date namin, baka may sinasapian ng demonyo Kasi answered prayer yun, di ba? Ganun po ang panalangin natin. Hindi lang puro spiritual maturity. Ang ibig sabihin nun, ganyan nyo, nasabi ko na rin po ito dun sa iba, no? Mata prayer meeting natin, wala na akong hindi napapansin, kundi spiritual maturity. Guys, i-level up natin yung prayer natin. Ang Diyos natin ang gumawa ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, kung ganito po ang Diyos na sinusundan natin, we can ask bigger than dun sa problem natin. Kaya nga sabi ko kay Angge, ang ipag-pray mo, habang hindi ka pa naman siya na-graduate, ipag-pray mo talaga, i-challenge kita. Mayroong isang tao na tatapik sa'yo, pagka-graduate mo, sa akin ka magtatrabaho. Diba? Mas magandang prayer yun. Kasi pag nangyari yun, testimony ba yan o hindi? Testimony. Kaya sabi ko kay Mrs., nagtitigang kami, love, hindi ako aasa sa'yo, hindi rin ako aasa sa akin. Yung gagastusin natin dito, si Kristo magbibigay. Kaya in 6 days, again, 320K, bayad, lumabas kami on time. Wala naman kami nilabas na, wala kami inutangan ng tao. Nakuha niyo mga kapatid. Ganun po, pag nag-pray po tayo, naliman pa natin, anak tayo ng Diyos, that's the doctrine Huwag yung barya-barya lang ang prayer. Kailangan, si Ate Mikey, may butas pa puso, no, Ate Mikey, no? Tinan mo, nag-opera pa sa kanya, kakapray niya, galing ibang bansa, tama ba, Ate Mikey? Ganun po ang prayer. Again, ang Diyos po natin gumawa ng langit at ng lupa. Tanin yung araw. Hanggang ngayon, hindi maapoy pa din, ilang libong taon na kaya yun. Ganun po yung kapangyarihan ng Diyos. Pero tayo, pray ni Iggy, spiritual maturity. Aba, talaga, hindi pa pala kung nandito ang Diyos, sabihin Diyos, hindi ka pa rin ba spiritually mature? Lagi na lang ganyan. Tapos yung isa naman, healing po. Ako na bahala sa healing. Yung last week, isang buwan mo na ako na bahala, narinig ko na. Iba naman. Anong masarap na prayer? Lord,
turuan niyo po akong mapalapit sa inyo. I want to know you more, Panginoon. Bigay niyo po sa akin yung talino, yung kapangyarihan, yung authority na makilala ko po kayo so that makilala ko po yung sarili ko. Bakit ko makilala yung sarili ko? Through you, kayo po ang gumawa sa akin. Para ano? Para ako po ay maging kagamit-gamit nyo sa pagtawag nyo sa akin. Hindi lang, it's not about chicha, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, lumalim pa yung ating pananampalataya. Ano bang gusto niyang faith? Faith that can move mountains. Pagalawin kaya natin yung Maria Makiling at hindi naayos yung hair eh. Ganun po ba mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon, yun ang tingin nyo sa Kanya. Diba? O tingnan nyo, anong pinagawa ng Panginoon kay Moises? Pinahati yung dagat. Ano ba namang prayer yan? Totoo po yun. Yung bato, pinabukalan tubig sa disyerto. Ano pa? Ginawang dugo yung dagat. Ano po ang mga prayer? Diba? Ang dumi ng lake, Laguna Lake. Doon po kayo mag-pray, Lord. Bukas po, I pray na maganda na to. Ganun po ba ang prayer? Kasi, di ba, si Joshua, anong ginawa ulit? Ni Joshua, yung prayer niya, Lord, dahil may digmaan ngayon, may gera po, patigilin niyo yung araw. Hindi nga lumubog yung araw. See, ganun po ang gusto ng Panginoon. Di ba? O Pedro, lumakad ka sa dagat, lumakad ka sa mga kapatid, i-level up natin yung ating panalangin. Kasi kung sa tao lang tayo titingin, naku po, Lord, pagalingin niyo naman sa Kuya Nico, may sakit. Ganun lang po ang prayer natin. Lord, sana po sumeldo na kami. Lord, sana magamit ko ng maayos yung pera. Hindi mo po naman kayang isipin yan. Sabihin sa inyo ng Diyos, ask for Him yung mas mataas pa. Para nang sa ganun guys, pupunta kayo rito, meron kayong testimony. Alam niyo po ba, ginawa sa akin ng Diyos, yung saklay ko ay pinagaan niya kasi ang bigat nito eh. Kanya magaan na ngayon, nakakatayo na ako because of the grace of God. Para ngayon, malaman niyo, ganito pala si God. Pero kung nag-maintain po tayo dun sa capacity ng isip natin, wala mga kapatid. Naka-problem talaga tayo. And eventually, ano mangyayari? Ang pagsunod natin sa Panginoon by works, hindi na siya by faith. Okay? Okay, sorry nga pahaba. Okay, example number 4. Ito. Ilag lang ha. Okay. Anong doctrine po sa do not worry? Huwag mag-alala. Okay? Ang sabi po sa Matthew 6:25, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Sino po nag-aalala lagi sa mga pagkain at damit? Ano po sinasabi ng Panginoon? Huwag mag-alala. Huwag kayong mabalisa. Alam niyo bakit po tayo hindi pinagbabalisa ng Panginoon? Because that is the opposite of faith. Pag nagkakaroon na po tayo ng pagkabalisa, pag-aalala, wala na po yung mata natin sa Panginoon. Naandun na po sa mga pwede natin gawin sa ating sarili. That is why, ang dami pong hindi nag-church ngayon dahil may trabaho silang pupuntahan. At yung trabaho na yun, mayroong corresponding kita. Tama. Ayoko naman pong maging stricto sa inyo, no? Pero opposite po siya ng faith. Opposite po siya. Yan pong faith na yan, yan ang key ng kaligtasan natin, mga kapatid. Kaya ako po gusto kayo, kung gusto ko lang kayo maisa-isa, kung meron lang po tayong time together, gagawin ko pong isa-isayin kayo. Huwag lang po kayo mag-alala sa lahat ng bagay. Because that is the Word of God and that is the doctrine about do not worry. Kaso ang problem po natin, oftentimes we do not believe this doctrine because we want it now to be happen. Yung sinabi po kanina ni Neil Anderson. Gusto po natin lagi, ura-urada, meron na mga kapatid. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Gusto nyo masarap pagkain nyo pero nag-pray kayo 5 seconds, 2 seconds, 5 minutes, 10 minutes. Anong sabi ni Cristo nung nabutan niya natutulog si Peter, si John, at saka si James? Yung pinagdadasal niya, napunta sila sa Mountain of Transfiguration. Nadatnan niya, gumising kayo. Hindi niyo ba kayang manalangin kahit 1 oras na lang para sa akin? Ngayon, i-count niyo po, ilang oras pa ako nananalangin? Naku po, 10 minutes. Swerte pa, Lord, kung maka 10 minutes. See,
Tapos, kaya hindi natin masunod yung doctrine ng God. Kasi kung prayer lang natin ay 10 minutes, hindi nga natin, ito nga magagawa po natin, mag-worry tayo. Kaya ako pag nagpe-pray po, yung pagsamo pa, naiyak po ako talaga. I praise God kasi meron po akong ganung tendency na ginagawa niya sa buhay ko. Yung ako pong ipagmalaki ito, talaga po, pag ako, naiyak talaga ako sa Panginoon kasi nararanasan ko yung pag-ibig niya sa buhay ko at binibigyan. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nagkaroon po ako nung ganito, ay alam naman po nung mga kasama ko sa bahay, pag sila po ay nawala na ako na lang mag-isa sa likod, ang dami kong time, lagi ako nakatingin sa Panginoon at sinasabi ko, Lord, thank you. Kasi kaya pala po ako napilay, gusto niya magkaroon ako ng maraming time sa inyo. Kayo po, gusto niyo ba bigyan kayo ng God ng mga problem para lang dumami yung time niyo sa Kanya? Ang dami ko pong kilalang ganyan. Inuna ang trabaho. Nung nagkasakit, puro God. Nung nawala uling nung sakit, pinagaling ng Panginoon dahil maawain ng Panginoon. Look at what happened dun sa Pharaoh, di ba? Si Moises, pinadala niyo yung mga plagues, yung mga, mga hayop, di ba? Sabi ni Pharaoh, sabi mo sa Panginoon mo, patawad. Sabi mo, alisin niya na to, inalis ba niya? Oo, hindi, inalis, di ba? Pero anong ginawa ng Pharaoh? Ayun na naman, ayaw na naman ibigay ang Israelites, tama? Pinadala, maraming palaka. Tapos nagsisi na naman ng pero sabi mo naman sa Panginoon mo, patawarin na ako, hindi ko na gagawin to. Papalayain ko na yung mga Israelites, sabi mo, alisin yung mga palaka. Anong ginawa ng God? Inalis ba? Hindi. Inalis, ganun po ka. Ganun siya mapagmahal, mga kapatid. Pero ano yung pero? Paulit-ulit pa rin sa kasalanan. Ganun po din tayo, mga kapatid. At alam niyo kung saan nag-uumpisa yung kasalanan na yun? Sa lack of knowledge, yung doctrine hindi natin maintindihan. Kaya, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. Sabi ko nga po kahapon sa mga kapatid, kayo ba naniniwala dyan sa emotion nyo pag kayo nagdidesisyon? Yes, di ba? Laging ang nauunang paniwalaan natin yung emotion, tama ba? Ngayon, ganito sabihin ko sa inyo, mas totoo ang sinasabi ng Diyos kaysa sa emotion nyo. Tama? Pagka nalilito na kayo because of your emotion, o yung mga nakikita nyo sa paligid, punta kayo sa Bible, mas totoo doon. Kung gusto nyo yung truth sa buhay nyo, at truth yung ginagawa nyo, punta po kayo sa Bible. Totoo po lahat ng hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Pag sinabi niyang, basahin mo ang Bible araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay sa buhay at maging masagana. Totoo po yun. Punta kayo sa Bible. Okay? Next po. Ito na, example number 5, reading the Bible doctrine. Ito na po yung sinasabi ko, Joshua 8. Huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kasi taas po ang kamay ng gustong maging masagana at matagumpay ang pamumuhay. Sige po, ito totoo. Kita po ng ganyan. Gusto niyo po bang maging masagana yan, matagumpay yan? Ano doctrine? Anong doctrine? Basahin ang aklat ng kautusan, hindi po natatapos doon. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Gawin po muna natin yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi lang po siya basta babasahin, bubulay-bulay, ibig sabihin, iintindihin, tapos isasagawa para maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Look at the life of prophets and disciples. Sila po ba ay nagpagal sa mga trabaho? Pero yung buhay po nila masagana ngayon sa langit. Matagumpay na matagumpay. Na-finish po nila ang race. Yan po yung sinasabi ng Bible. Pero tayo po, practical way and banal approach. We read the Bible, yes, but based on our availability only. Binigyan na nga tayo ng kondisyon ng Panginoon. Ang masama nito guys, tayo rin nagbigay ng kondisyon sa Panginoon. Pag pwede lang po ako, Lord, okay lang yan. Nasa mood ako, pag wala po ako sa mood, ayaw ko po siyang basahin. That is why, hindi po tayo nakakabasa ng Bible ng malaya. Okay? And example number 6, meeting together with brethren, doctrine. Ito po, doctrine din ng Panginoon. Nasabi niya po dito, huwag natin kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Alam nyo guys, napaka-blessed natin.
pumunta kayo ngayon sa Israel at saka sa Iran, at saka yung mga kalapit na country niya, wala pong hindi doon nakasimangot, wala pong nakangiti doon ngayon. Pero tayo malaya po ngayon, no? Pero, kita nyo, no, yung mga pagtitipo natin, hindi natin nakakalimutan actually. Hindi lang natin alam yung doctrine ng Panginoon. Eh po yung doctrine ng Panginoon, no? Huwag daw kaligtaan. Eh pwede ko, ang utos mo naman kasi palibasa, dami mong tayo. Hindi po utos ko yun. Utos po yun ng Panginoon. Sinusunod ko lang din po. Para makita nyo po, kasi naman po magkaroon tayo dito ng kuya, ng servant leader, eh gusto lang din Sunday worship service. Mas mahirap po yung mga kapatid. Okay? So check po natin. Ano ba tingin ko sa pagtitipon sa Diyos? Ito ba isang activity lang? O ito po ay inutos ng Panginoon? Okay? Pero tayo, ano pong ginagawa po natin? We attended, yes, but not consistently. Ang ganda po ba? Ang ganda, no? Nakaka-relate tayong lahat, no? Kaya ipon na ipon po yan eh. So, yan po yung nagiging problem po ng bawat isa sa atin. Yung doctrine po natin medyo kalyado. Okay? Kaya po lagi po natin siyang tingnan. Bakit ganito ang kinainat na natin lahat? Okay? Kanya po yung sabi uli ni Pastor Neil Anderson. The problem is that we try to base our spiritual growth and maturity on practical section. Gusto po natin practical lang of the scriptures, and tingnan niyo po yung malaking basahin nga po natin sabay-sabay yung read po. 1, 2, 3. Yan ang problem po natin. Spending too little time. Konti lang po yung time natin. Saan daw po? Sa pagbulay-bulay ng doctrinal section. Yung salita ng Diyos, yung Bible. Pero, we expecting bigger from God. Yun ang nakakalungkot. Wala pong ganung doctrine. Ang doctrine ng God, ibibigay niya sa iyo ang lahat, may condition. Ang doctrine na unahin siya. Nakuha niyo po mga kapatid. So, i-check po natin ang ating lifestyle. Make time, not find time with God's doctrine. Ulit, magkaiba po yung maghahanap ng oras sa may oras para sa Panginoon. Remember, ang libre na lang po sa mundo ngayon, ano po? Yung time. Lahat po may bayad na kahit air pag kayo na ospital. Libre na lang po time. Saan po galing ang time? Sa trabaho niyo po ba? Sa mga kamag-anak po ba natin? Sa asawa po ba natin? Saan? Sa God. So make time. Not find time. Okay? Get right with God first. Meron title po ito nung nabasa kong isang kwento ng pastor. Ang ganda po. Alam niyo kung ano pong story na yun? Merong mag-asawa, dumulog po sa pastor. Pero ang pagdulog po nila, maghihiwalay na sila. Dahil sa maraming reason, di na nga po sinabi nung author ng book yung mga reason. Sa sobrang dami nung pinag-aawayan nila, halos may bangas-bangas na pareha sila nag-aaway. Maghihiwalay na talaga kami, pastor. Alam niyo kung ano sinabi ko? Hanggang doon sa harapan ng pastor, nagkakagulo yung dalawang mag-asawa. Alam niyo po kung ano sinabi ng pastor? Teka lang. Awat na muna. Hindi kayo magkakasundo talaga at pares mainit kayo. Ganito gawin nyo. Okay? Binigay po ng pastor yung tawag dito, isang linggo na isang linggo niyang quiet time. Notebook. Binigay. O yan, sa'yo yan. Xerox mo, bigay mo yung asawa mo. Tapos, i-meditate nyo yan. Bago nyo kayo magdesisyon na maghiwalay kayo, i-reflect nyo yung mga nakasulat yan sa ginawa ko, journal yan. O 1 week yan, pang mag-asawa yan. Okay? Eventually, hindi na bumalik yung mag-asawa sa kanya. Years na, inaantay niya eh. Pero nakita niya sa kapilan, alam niyo kung ano po nakita niya? 3 na ang anak. Tapos nakita siya iyang-iya, niya, Pastor, hindi na ako nakabalik sa inyo kasi baka pagtawanan niyo kami. Bakit? Nung nag-meditate po kami ng 1 week doon sa journal notebook niyo, at ito pang mag-asawa, nakita po namin yung mga mali po namin sa buhay. Ito po, 3 na po yung anak namin, ang kukulit, no? So ano pong lesson na nakita natin doon? Unahin po natin muna yung sarili natin, maiayos sa Diyos. Hindi po natin maiaayos ang lahat ng bagay sa mundo, kahit yung halaman na yan. Unahin po muna yung sarili natin, ibalik sa Diyos. At siya po ang magdadirect sa atin. Ano pong sabi sa Proverbs 3:5-6, yung favorite kong verse na hindi ko sa ulo?
Ano po sabi sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Lahat po iasa natin sa Panginoon, and that's the doctrine of life. Nakaw niyo po? Pero pag inasa natin sa mga bagay sa mundo, kita niyo, paghapon, ang sama na ng pakiramdam niyo, pagod kayo eh. Nakaw niyo po? At tingnan niyo po yung, hindi naman po sa pagko-compare, ayoko tingnan niyo itong inaano ko kayo, paano dinadjudge ko kayo. Tingnan niyo po kaming mga nagka-quiet time pag morning. Natuwa ako doon sa hipag ko, hindi pa po yun converted na born again. Kapatid nung asawa ko. Ang tulog lang niya ay 2 hours kasi panggabi sila ni Mrs. Aba, pagkatapos po namin mag-quiet time, ang sipag, pinagpapatay yung langaw hanggang alas 2 ng hapon, gising pa. Hindi na natulog. Tapos ang saya-saya niya, hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng quiet time namin no morning, lumapit sa akin first time, di ba mami? Ito, ano ba yung ganito? Okay. Lalo siyang lumalim dun sa word ng God. Ganun ba yun? Oo. Ako nga, kasi ganito rin dati ako, kasi ganito. Pero ngayon, tingnan mo, binago na rin ako ng Diyos. Ako nga, hindi ko alam bakit ako ganito. Pero ang alam ko lang, mahal ako ng Diyos, mahal ko din siya. Sabi kong ganun. Simula noon, alam niyo, ano siya, lagi siya nandun sa quiet time. Minsan naka-absent siya ng isa, tinanong niya pa sa akin, ano yung day 3, pasa mo sa akin. Sabi ko, nandun sa GC. Kaya inad ni Mrs. Akala ko naman yung ipag ko, nasa GC na natin. Di ba lang bumingi siya ba't yung GC? Gawa po nung day 3, wala siya. Nakutin niyo mga kapatid. Saya no, unahin po natin maging maayos yung sarili natin. Ano ba nang alalahanin niyo? Naniniwala po ba kayo? God is the God of restorer. Halimbawa, may relationship tayong may problema. Bakit ayaw niyo pong iasa sa Panginoon? Kung kaya niyong i-restore ang lahat. Diba natutuwa nga ako sa isang kapatid natin, alam niyo ba? Yung sa pamilya niya, sa tatay niya, di ba nakakausap niyo lang yung tatay niya sa games? Pero ngayon, tingnan niyo, nung pinakinggan niya yung word ng God, ngayon, kinakaon pa siya ng tatay niya sa church. Mag-banding lang sila. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid, hindi kasi tayo, ayaw natin kaliban yung pagkakilala sa Diyos. Okay? So, get right with God first. Ayusin muna natin yung sarili natin sa Panginoon. Okay? Bago tayo marap sa maraming tao, see to it mga kapatid, kinausap na natin ng Panginoon at kinausap din tayo ng Panginoon dun sa kanyang word. Okay? Amen po ba? Okay, amen. Thank you. And right, ito po. Right, ito po yung right doctrine. Check niyo po sa heart niyo to ha. Okay. Right doctrine is that we don't follow God to be loved. Hindi po natin sinusundan ng Panginoon para mahalin niya tayo. Wrong theology yun. Wrong doctrine. Ano pong right theology? We are loved, so we follow Him. Mahal niya na po tayo, kaya tayo nasunod. May ganyan po. Pag hindi na ibigay yung gusto ng Panginoon, hindi nyo talaga ako mahal. Ang dami ko nang ginawa, pero ayaw nyo sa akin. No! We don't follow God to be loved by Him. We are loved, so we follow God. That is the right doctrine. Mahal po tayo ng Panginoon. Di ba ang sarap sundan yung nagmamahal sa atin? Pero tayo, saan tayo nakatingin? Doon sa mga hindi nagmamahal sa atin. Kaya nga, sa huli, problemado tayo kasi hindi tayo minahal eh. Ako niya mga kapatid, binigay na natin lahat, hindi pa rin sapat. Ganun lagi situation natin eh. No? Hindi po, si God po, minahal na tayo, makasalanan pa rin tayo. Sabi niya sa Roma, namatay na siya nung makasalanan pa tayo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya, sundin na natin siya. Again, kung naniniwala kayo sa conscience niyo na tama yan, mas tama po yung kay Christ. Yung word niya. Okay, ano pa? Ano pang right doctrine? We don't serve God to gain His acceptance. We are accepted, so we serve God. Nakuha niyo po? Hindi po tayo nagsaserve kay God para matanggap niya. Tanggap na po tayo, kaya tayo nagsaserve kay God. That is the right doctrine, mga kapatid. Kaya po tayo na andito, matagal na po tayong tanggap ng Panginoon. Actually, ang sabi niya sa Ephesians, hindi pa tayo buhay, tayo ay mga pinili na. Sabi ni Kuya Ricky, hindi pinilit, pinili. Okay? Ano pang right doctrine?
It is not what we do that we determines who we are. It is who we are that determines what we do. Dati po, ang itsura natin, kaya po ako nalalamang teacher, nagtuturo po ako. Ganun po ba? Kaya dati, sinasabi po nilang lasenggo ko kasi nakikita nila ako naglalasing. Pero kung nasa Panginoon na po tayo, yung ginagawa po natin, yun po ang, kung sino tayo, yung new identity natin, yun ang po yung ginagawa natin. Kung ako po ay Kristiyano ngayon, ang gagawin ko po yung Kristiyanong pamumuhay. Hindi na po ako yung, kung ano po yung ginagawa ko dati. Parang yung book na binabasa ko na sabi niya doon, where you live determines how you live. Ulit, sabi po doon, where you live determines how you live. Ibig sabihin, kung saan ako namumuhay, yun po ang pamumuhay ko. Kung saan ako nakatira, doon po ako namumuhay. Ibig sabihin, kung sa mundo ako nakatira, makamundo po ang ginagawa ko. Pero kung nakatira po ako sa kingdom ng Panginoon because of the Bible, and kasama ko siya lagi, ang pamumuhay ko po banal din. Kung saan ka nakatira, yun ang pamumuhay mo. Okay, ganito rin po dito. Kung sino po tayo ngayon, we have new identity in Christ, hindi na po tayo makasalanan, ano po mangyayari? Tayo po ngayon ay, yun na po yung gagawin natin. Yung nakakalugod po sa kanya yung prayer kanina ni JC. Okay? So that is the right doctrine. To live the victorious Christian life, you have to believe what is already true about you. Mga kapatid, gusto ko pong maniwala kayo na kayo po ay bago ng nilalang. Accepted and significance to God. Mahalaga po tayo sa Panginoon. Mahalaga pa tayo sa ibon at sa damo. Okay? To live the victorious Christian life, you have to believe, that's faith, what is already true about you. Hindi ka na po masamang tao. Hindi ka na po makasalanan katulad ng tinaas nyo kanina. Tayo po ay mga saint na already. Tapos na po. Because, ang sabi po ni Kristo, it is finished. Napagtagumpayan ko na yung mundo. Parating na ang Diablo, wala siyang laban sa akin. Halika, umalis na tayo. Ibig sabihin nun, ang sinasabi po doon, huwag na tayong makimingle pa kay David. Umalis na tayo, tapos ko na yan, wala na yung laban sa akin. Alis na tayo, tara na. Diba sinabi yon sa John? Okay. Okay, ito challenge ha. Meron tayong babasahin dito para mas maunawaan po natin mabuti. Read the following statement repeatedly until it becomes a part of you. Gusto ko po, habang binabasa natin ito mga kapatid, maniwala po tayo sa binabasa natin. Okay? Dahil ako ay na kay Kristo na at grasya ng Diyos. Ako ay, tayo ngayon po ay, basahin po natin ha. Okay. 1, 2, go. Ay, mas malakas ay number 2. Sabay-sabay pong basahin. Mas malakas po ay number 3. Basahin natin sabay-sabay. Okay po. Okay po, next po. Hindi po, malakas. Ako. Okay. Natanggap ko. ang Espiritu ng Diyos sa aking buhay upang alam ko ang bagay na bagay at naibigan sa akin. Okay, next po. Binigyan mo ang espiritu katulad kay Kristo. Ganda, no? Next po, ako. Ako ay hindi sa sakreto. Ako ay hindi sa akin. Next po, dahil namatay ako, hindi na ako mabubuhay para sa sarili ko. Ako ay ito ang muli. Okay, so yun po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Hindi po tayo gumawa na ako ay Diyos po ang gumawa sa akin. Therefore, Diyos po ang nag-redeem din sa akin. So ito po ang ating mga tanong mamaya po. Ano-ano ang mga namusap sa iyo sa mensaheng iyong napakinggan? Ano-ano ang hakbang ng iyong gagawin upang ikaw ay magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo Jesus, the right doctrine, and magbigay ng ilang mga patotoo sa iyong buhay
patungkol sa mensaheng iyong napakinggan. Okay? Tapos mamaya po, merong ano sa atin, no, testimony regarding naman po dun sa mga ginawa natin nung Monday to Friday na every morning na quiet time. Okay? Sige po, tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat sa mensahe niyo, Lord. Salamat sa mga salita niyo, Panginoon, na hindi niyo po kami iniiwang nangungulila. Bagkus, Lord, nag-akda po kayo ng inyong salita sa Biblia upang mabasa namin ito, upang kami po ay makalaya sa mundong ito, sa aming laman at sa panunukso ng dyablo, Panginoon. So Lord, salamat po sa mga right doctrine na kayo po ang nagbigay. Tulungan niyo po kami na magbulay-bulay ng inyong salita, dahan-dahanin namin basahin ito, intindihin namin mabuti, upang ang buhay po rin namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo, at ganoon din makita po ito ng ibang tao, ang aming ilaw sa inyo, upang sila din po ay mahikayat, Panginoon, na sumama po sa kaliwanagan niyo. Salamat, Lord. Salamat sa time together na aking mga kapatid. Dahil ko po na palayain niyo po kami sa tukso ng dyablo, ng mundong ito at ng aming mga laman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid.